Simpleng tanong. Pagkagising ho ninyo, pagkagising natin ngayong umaga, ano ang naisip agad ninyo? Sana lahat tayo nakapagpasalamat na, nakapag-pray na, at naalaala agad ang Diyos dahil gumising ka pa uli. Naisip agad natin ang Diyos bago pa yung ibang mga bagay like ano kayang almusal ko, alutuin ko, paano kaya ako magkakapera ngayon, saan ako makuha ng pambayad sa tuition, saan ako pupunta, kamusta na ang negosyo ko, ano pang gagawin ko sa aking trabaho, ano kayang isusuot ko. Yun iba, ang mga isipin ay karugtong pa ng mga isipin kahapon at ng mga nagdaang araw. Yung mga concerns natin sa buhay, mga kapatid, syempre, number 1, sa ating pamilya, at malalapit sa atin, yun ang mahalaga sa atin. 98% and more, yun ang iniisip natin na mahalaga. Kaya, nagsasakripisyo kayo, gumigising ng maaga yung iba nga wala pang tulog para sa inyong trabaho, para magkapera, kumita, matugunan ninyo yung mga pangangailangan ninyo natin araw-araw. Pero alam nyo ba, mga kapatid, alam nyo bang meron ding mga tao na hindi ito ang iniisip at iniuuna sa kanilang buhay, kabaligtaran? At yan ang landas na pinili ni Saint Clare, ni Santa Clara. Nung naakit siya, natularan at sundan ang buhay ni San Francisco sa paglilingkod sa Diyos, na mamuhay sa karukhaan, kasimplihan. Iniwan niya ang marangyang buhay para yakapin ang kahirapan, yakapin ang krus ng paglilingkod. Sabi ay, naglalakad daw madalas na nakatapak, walang tirahan, umaasa sa tulong at kaloob ng mga tao. Sa magpapatuloy sa kanila at pagbibigay ng pagkain. At sila'y laging nagdarasal para silang pulubi, in a sense. Hindi yun ang kanilang buhay, pero yun ang pinili niya. Pinili nila kasama ng mga mongha. Why? Why kaya? May mga santong ganon ang piniling buhay. Ano po? Bakit? Kasi dahil sa kasimplihan, pagtitiis, at kahit sa kahirapan at pagdurusa, lalo silang napalapit sa Diyos. Mga kapatid, mas naintindihan nila ang kalooban ng Diyos. Hindi man sila busog at mayaman sa material na bagay, busog ang kanilang puso at kaluluwa. Para sa Diyos, para sa paglilingkod. Ang hirap intindihin, ano po? Ang sino mang, kung ibig ng sino mang gustong sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Paano natin masusundan at magagawa ang atas na ito ni Kristo sa ating buhay? Mga kapatid, kamusta na ang pagpasan mo ng krus mo? Do you still die for yourself for the sake of others? Do you still follow the values of the gospel? Mga kapatid, merong ayaw ng magsakripisyo. Simpleng problema, nagagalit agad sa sarili, nagagalit sa magulang, sa ibang tao, sa Diyos. Sana, mga kapatid, yakap-yakap pa rin natin ang mga krus natin sa buhay. Kasi meron din kapag nandyan na ang trials,
Gusto agad mag-give up, magpakamatay. Tinatapos na agad ang pag-asa. Hindi mo na makausap. May nagkukulong. Ayaw na magpagamot. Gusto nang mamatay. Give up na agad. Alam nyo, ang buhay natin sa mundo ay hindi lang puro kaginawahan, mga anak. Ang buhay natin sa mundo ay hindi lang puro kaginawahan. Kailangan din nating magtiis. Kailangan din nating magsakripisyo para lalo nating makita ang paggalaw ng Diyos at ang kanyang himala na gagawin sa ating buhay. Kaya naman ang pinagdadaanan mo, I hope and pray, lalo kang napalapit sa Diyos, kapatid. Lalo mong makita ang kalooban niya. Lalo kang maging kaisa niya sa iyong mga paghihirap. At lalo siyang maging sentro ng buhay mo. Tingnan niyo ang krus. Mga kapatid, ang krus, yan ay laging nagpapaalaala at magpaalaala. Gusto mo ng blessing, yakapin at tanggapin mo ang krus. Nandyan si Kristo, kasama mo. At yun ang laging magbigay sa iyo ng pag-asa, tiyaga, at tibay ng loob at pananampalataya. Sabi ni Santo Padre Pio, pray always, hope always, do not